naman. Ang tatalakayin po natin ngayon ay dito po sa unang Korinto 13 verse 13. Yan po yung ating pag-uusapan, no, mga kapatid. At kung meron po kayong mga Biblia sa kasalukuyan ngayon, pwede nyo pong i-check nyo po yan. Ano po? Dito po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13 na ang wika po sa atin, ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, ang pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sa wikang Ingles, and now abideth faith, hope, charity, or love, these three, but the greatest of this is charity or love, mga kapatid ko. Christians cannot stand still, no? They must make progress. Bilang mga Kristiyano, nung simula marahil nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, and until now, hindi po dapat nating kumbagay, hindi dapat tayo mananatili sa isang lugar or sa isang estado or sa isang sa isang sitwasyon po na hindi tayo lumalago. So meaning dapat talagang lumago tayo. We should grow bilang mga mananampalataya. Or ikaw po na nanonood o nakikinig ngayon, kahit naman sa ang aspeto kailangan nating lumago. Lumago sa level ng pangunawa, level ng understanding natin. So, kagaya po ng bata, nung kapag ang bata ay pinanganak, nung tayo po, marahil nung pinanganak tayo, wala pa tayong muwang. When we say walang muwang, wala pang alam, hindi ka pa marunong magsalita, hindi ka pa marunong umintindi, yung knowledge mo hindi pa ganun kataas or hindi pa ganun kadali mo maintindihan ang mga bagay-bagay, no po. Pero habang tayo po'y nagkakaisip, habang tayo po'y lumalaki, habang tayo po'y nagmamature, no po, nadidevelop po ang lahat nadidevelop yung katawan natin, yung taas natin, yung build ng itsura natin, yung katawan natin, yung mukha natin, nadidevelop po yan yung sinasabi nga nila, nung bata ka pa, halimbawa, nung sanggol ka pa, kamukha siya ng kamukha siya ng mama ko, o kamukha ko, di ba? Parang ganun. Kamukha siya ng tatay o kamukha siya ng nanay, or may nagsasabi pa, or mix, habang lumalaki, habang nagkakaedad, makikita mo, parang naiiba yung mukha, nagiging parang kamukha ng tatay, or nagiging kamukha na ng lola, nagiging kamukha na ng lolo or nanay. Masaklap kung sabihin nagiging kamukha na ng kapitbahay, mga kapatid. Pero ganoon pa man, mga kapatid ko, ang gusto ko lang i-point out dito is about progression. Ito yung nagpo-progress ka ba? Ito yung paglago. Meron pong talagang certain stage talaga na dapat mula sa pagkabata, ito yung mangyayari sa iyo, sa adulthood, ito yung mangyayari sa iyo, mga kapatid. And all that. So meaning, kailangan po may progress, may progreso. May paglago, mga kapatid. Ngayon, dito po sa ating binasa sa 1 Corinthians chapter 3:13, mga kapatid, ito po talks about love, no? Dito po sa chapter 13. At doon po sa verse 13, makikita po natin po doon na meron po tatlong nananatili. Ito daw po yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Pero daw ang pinakamasdakila dito sa tatlong ito ay ang pag-ibig. Now, gusto ko isa-isahin po natin ito, mga giliw po namin mga kapatid at mga tagapanood, mga kapatid. Tatlong bagay lamang po. Una, saan ba tayo dapat lumago? At saan ba tayo dapat maging progressive? Kaya nga ang pag-uusapan natin, progressive Christians. Saan ba tayo dapat maging progressive, mga kapatid? Una, we must grow upwardly by faith. Sa pananampalataya, dapat nagpo-progress tayo. Dapat lumalago tayo. Dapat meron tayong masabi po natin, etong stage na ito, na pagdaanan ko na yan, nag-mature na ako dito. Kung dati ay medyo madali akong magagalitin, madali akong mainis, madali akong magtampo. But because of my faith, toward the Lord, ano man yung mga sitwasyon, ano man yung mga bagay na posibleng subukin ang aking pananampalataya, subukin yung aking pasensya, dahil may pananampalataya ka, hindi ka na basta-basta nagagalit, hindi ka na basta-basta napipikon, hindi ka na basta-basta naiinis. Okay lang yan. Kumbaga, sige lang, daan lang, okay, sige, ganun ang buhay. Pinapalampas mo, di ba? Parang ganun. Unlike before, nung hindi ka pa Kristiyano, probably hindi ka pa mananampalataya, probably hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ, wala kang pinapalampas. Pag meron kang narinig na hindi maganda, ay talagang papatol ka. Pag merong mga tao na nakatingin sa iyo na parang pinag-uusapan ka, papatol ka.
kapag meron ka lang na ibig sabihin, narinig na talagang hindi parang akma or hindi maganda sa pandinig mo, talagang papatol at papatol ka. Pero iba na ngayon. Kaya nga, pinag-uusapan natin progressive Christians. Pero iba na ngayon. Nagmamature ka na. Ano po, pinalalampas mo na lang, bayaan mo na. Parang ganun. Ano po, unlike before, na wala kang pinapalampas. Sige, magdebate kayo, magtalo kayo, magdiskusyonan kayo. Kahit saan kayo umabot, hindi ka uurong, hindi ka aatras, hindi ka aayaw. Pero dahil Kristiyano ka na, mas lumalamang na po yung tinatawag po nating Espiritu ng Panginoon. Yung banal na Santong Espiritu, mas siya na po ang nangunguna sa iyo. Siya na po ang nagsasabi sa iyo na, it seems, wag mo nang patulan, palampasin mo na lang, ipagpasa Diyos mo na lang. Di ba? May mga ganun mga kataga. No? Kaya nga, number one, we must grow upwardly by faith. Dapat lumalago tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng verse 13, ano po, yung pananampalataya na ang wika po sa atin dito at tatlong ito'y mananatili. Ang pananampalataya. Yan. Kailangan manatili ang pananampalataya sa buhay po natin. Alam nyo, nowadays, ang ating mundo, ang ating paligid, ang magkaminsan, especially kung may karamdaman ka, especially kung ikaw may mga pinagdaraanan sa buhay, may mga pagsubok, may mga suliranin na probably mabibigat na mga problema. Ano po, problema sa asawa, problema sa relasyon, problema sa pamilya, problema sa mga anak, problema sa mga magkakapatid, problema sa magkakaibigan, problema sa kapitbahay, sometimes problema sa iglesia. Hindi natin maiwasan yan. Because there is no such a perfect church, there is no such a perfect family, or there is no such a perfect relationship either mga kapatid. So wala pong perfecto. Kaya nga dito makikita po natin, una nating palaguin yung ating pananampalataya. We must grow upwardly by faith, mga kapatid ko. Sapagkat yan po dapat ang makita sa bawat isa po sa atin. Dapat nadidevelop po yan. Dapat nagpo-progress po tayo dyan, mga kapatid. Kaya some Christians fail to make spiritual progress. And sometimes, sad to say, may mga Kristiyano po, even Christians, mga kapatid, sometimes yung paglagong spiritual na mga kapatid, hindi po makita sa kanila. Sometimes, even Christians, sad to say, minsan, andun pa rin yung kanilang mga pamumuhay, yung buhay nila before, even nung tinanggap nila si Jesus Christ, parang dala-dala pa rin nila eh. Alam nyo yun? Dala-dala mo pa rin yung basura mo eh. Bit mo pa rin yung basura mo eh. Remember, yung isa sa mga illustration po natin, meron pong isang mahal na hari, nagtawag po siya o nagpatawag po siya ng piging. Lahat ng mga tao, pinatawag niya. Sabi niya sa kanyang kanyang mga servants, sa kanyang mga utusan, sabi niya, lumabas kayo ng baryo. Tawagin niyo ang lahat ng mga tao. Lahat. Ngayon, meron lang po siyang sinabi na kailangan requirements na dapat ganito ang suot. Pagpasok dito sa kaharian, dahil ang ang mga pasok dito ay magagara ang mga kasuotan, magaganda ang mga suot. So yun ang sinabi ng mahal na hari. Pero sabi nung inutusan niya, mahal na hari, paano po ito? Sabi niyo po, lahat ng tao tatawagin ko, kailangan ang susot nila ay kailangan magara ang suot nila. Paano po yung mga mahihirap? Sabi niya, it doesn't matter, basta tawagin niyo mo ang lahat at sabihin mo ganito ang kasuotan. Ngayon, nagpatawag siya, kung ilang araw bago yung piging, when we say piging, kainan yan handaan, piging. So, sinabi ng mga tauhan niya, ito ang mahal na hari, sa ganitong araw, iniimbitahan kayo sa lahat kayo sa kanyang kaharian. Kailangan magsusuot kayo ng mga magagarang damit. May mga ibang mga pumunta at may mga ibang pumunta, ang kapatid. Ngayon, merong pagkatapos po nung kanilang invitation, yung araw na yun, ng piging na yun, parang may mga gustong pumasok na pinapapasok. Ngayon, nung sinarado na yung pinto, meron napansin yung isang bantay pintuan doon, doon sa gate. Nakita niya na merong parang lalaki na madumi ang suot, na talagang kumakaway siya na gusto niyang pumasok, Ang sabi nung bantay pinto, tika, saan po kayo? Papasok po sana ako dahil, di ba, nag-imbita po kayo. Sabi nung nagbabantay ng pinto, hindi po kayo makakapasok. Kasi, ang suot nyo marumi. Kailangan ang tatanggapin po dito, kailangan magara, maayos ang kasuotan.
Habang nag-uusap sila, nakita ng mahal na ari, nakausap nung kanyang bantay pinto yung isang lalaki na probably siguro pulubi siya or what, mga kapatid. Pumunta siya at kinausap niya, anong problema? Mahal na ari, gusto niyang pumasok. Di ba sabi niyo hindi pa papasukin hanggat dapat ang suot niya ay magara ang suot. Ganun ba? Sabi niya, kinausap niya, gusto mo bang pumasok? Gusto mo bang maki-celebrate o umatin dito sa piging? Opo, mahal na rin. Opo, gustong-gusto ko po. Inutusan kanya yung kanyang utusan. Sabi niya, kumuha ka ng bagong damit doon. Ibibigay ko sa kanya. So, in short, kumuha ng bagong damit, binigay doon sa pulubin. Sabi ng mahal na rin, kumparin mo yung damit mo na yan na luma, maligo ka, magpunas ka, or kung ano man. Basta pagkatapos niyan, isuot mo itong bibigay ko sa iyo. Tapos bumalik ka rito at makakapasok ka. So yun ang ginawa. Nung ginawa ng nung gustong pumasok doon at gustong umatin sa piging, nakita nung bantay pinto, maganda suot niya, maganda. Ngayon, pinapasok. Nung pinapasok, meron napansin yung bantay pinto habang naglalakad doon sa aisle. Maganda yung suot eh. Meron pong nakatali ditong plastic doon sa kanyang gilid. Sa gilid niya, sa baywang. Napansin, ang sabi nung nagbabantay ng pinto, sabi niya, ba't may ka sa plastic? Dapat wala na yung plastic na ba yung meron diyan? Sabi nung lalaki na inimbitan, ito yung pinagbihisan ko, ito yung mga marurumi ko. Ang sabi nung na mamarumi kong damit na pinagbihisan ko, ang sabi ng bantay pinto, wag na yan, hindi na kailangan dito yan. Tapos nakita ulit ng mahal na hari, problema? Ano bang problema ulit? Mahal na hari, yung pinagbihisan niya, dala-dala niya pa. Sabi ng mahal na hari, pagpasok dito sa aking kaharian, wala na dapat marumi, hindi na dapat dala-dala yan. Itapon mo na yan sapagkat hindi na yung welcome dito sa aking kaharian. Hindi ko yung kailangan dito sa aking kaharian. So, in short, tinapon niya yung maruming baro na kanyang kasuotan dahil yun ay hindi na mahalaga. So, kaya sabi niya, binigyan kita ng bagong damit, iyan ngayon ang dapat mong suotin. Dito sa piging, dito sa kaharian. For more video contents and uploads, subscribe now to our YouTube channel. Thank you so much.